Maraming pagbati sa inyo mga kaibigan. Ako si Dali Doranila at kasama ko si Pastor Edgar Brian Tolentino. Siya ang Senior Pastor ng Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin ang Assistant to the Director ng Ellen G. White Estate Branch in the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Bri? Mabuti naman at gusto ko rin kumustahin yung ating pong mga tagapakinig. Lahat ng mga sumusubaybay, lalo na sa mga kabataan na maraming mga tanong tungkol kay Ellen White. At totoo po yan, tamang-tama itong ating palabas para sa mga taong curious na curious kay Ellen White. At dito lang po yan sa Sharing the Vision. Pastor, bago po natin simulan ang lahat, humingi po muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Sige. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakila po namin Diyos, Panginoon, isinasaalang-alang po namin muli ang inyong presensya na hinihiling po namin, Panginoon, gabayan kami, patnubayan kami, at isaayos po, Panginoon, ang lahat ng mga bagay-bagay na ito pang maging maliwanag sa amin. Ang mga interpretasyon, ang mga bagay-bagay, Panginoon, patungkol sa buhay at sa mga mensahe ni Ellen White. Kasihan nawa kami ngayon, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat, Pastor Bri. At nalaman ko na may bago po tayong topic na pag-aaralan. Sobrang excited po ako. At lalo napaka-interesting ng ating topic, especially sa ating mga manonood. Alam kong marami kayong katanungan sa topic na ito. At ang topic na ating pag-aaralan ngayon ay Ellen White and Vegetarianism. Curious na kayo, no? At Pastor, may mga ilan tayong katanungan sa pagiging vegetarian. Lalo na pagdating kay Ellen White. Did she practice what she preached? Ginagawa niya ba talaga itong pagiging vegetarian? At was Ellen White a hypocrite? Pastor, ano po ba ang masasabi niyo tungkol dyan? Well, kung titignan mo, no, parang anong relevance ng vegetarian dun sa alam nyo, maraming mga issues kasi na bumabangon tungkol sa pagiging vegetarian ni Ellen White. Lalo na ngayon na fully available na lahat ng mga writings ni Ellen White sa website, sa mga media natin. May mga ilang issues na gusto kong i-discuss. No? Bago yan, gusto kong basahin yung kanyang sinulat sa Counsels on Diet and Food, 1901, page 481 to 482. Alam mo yung Counsels on Diet and Food ay isang compilation lang ng mga sinulat ni Ellen White na pinag-compile lang lahat ng mga patungkol sa diet. So, ibig sabihin, may mga pinanggalingan ito ng mga letters, manuscripts, at kung ano-ano pang pinanggalingan, kinumpay lang nila. Kaya minsan hindi natin makita yung context ng kanyang mga sinasabi. Akala natin pinagsunod-sunod na ni Ellen White ito. So, ang sabi niya, the Lord presented a general plan before me. I was shown that God would give to His commandment-keeping people a reformed diet. And that as they received this, their disease and suffering would be greatly lessened. I was shown that this work would progress. So, ibig sabihin, meron talagang progress na hinihiling ang Panginoon, hindi kaagad-agad-agaran. Alam mo, kung titignan natin sa pagpapasimula, ang Seventh-day Adventist hindi naman talaga vegetarian. Noong 1844, karamihan sa mga Seventh-day Adventist galing sa iba't ibang religion. So, combination niya ng iba't ibang mga conglomeration ng iba't ibang denominasyon. Well, during that time, siguro ang medyo healthful lang ang lifestyle ay si Joseph Bates. Isa siyang manlalayag. Sabihin na nating seafarer. At hindi lang siya seafarer, may-ari din siya ng maraming mga barko. More or less mga 8 yung malalaking barko na meron siya. So napakayaman niya. At minsan nagpa-practice na yung tinatawag nating temperance. So, hindi siya umiinom. Hanggang sa dumating siya sa point na hindi siya kumakain nung kung ano-ano pa. At saka, medyo very strict siya sa kanyang lifestyle, pero hindi niya ito pinupush sa iba. So, hindi niya ito pinupush sa iba. Yun lang siguro yung may ganong lifestyle. Pero later, parang, ang mga Seventh-day Adventists parang gusto na nilang sumunod talaga sa sinasabi sa Leviticus and all of this. Pero si Ellen White, cautious siya na kasi wala namang kinalaman ito sa ating salvation. Hindi naman ito masyadong so wag natin masyadong i-push. Maliban ng ipakita sa atin ng Panginoon. And later, mga 1858, nagpakita sa kanya ang Panginoon na kailangan tanggalin na natin yung liquor, tanggalin natin yung coffee, tanggalin natin yung smoking. So, utay-utay pinakita sa atin ng Panginoon nito. Hanggang sa 1863, nagkaroon ng tinatawag nating Comprehensive Health
vision. Actually, ano to parang mga June 6, kung hindi ako nagkakamali, yung Comprehensive Health Vision. After nung General Conference session, nung nabuo yung General Conference nung May 21, 1863. So, 1863 din nung June, after about 2 weeks, ay pinakita kay Ellen White yung Comprehensive Health Vision. Kasama na dito yung nutrition, exercise, water, temperance, lahat ng mga ito ipinakita sa kanya. Kasama na yung diet. Ang tanong, magmula nung ipinakita itong vision na ito, ano ba yung paninindigan ni Ellen White? At ano ba yung lifestyle na meron si Ellen White? Oo nga po, Pastor. Paano Ngayon, nga po siya sa nabuhay libro ni Dudley Canwright, ang sabi ito, Mrs. White forbade the eating of meat. Yet, she secretly herself ate meat more or less most of her life. Yun ang sabi sa libro. Kumakain siya. Yun ang sabi lang sa libro. Ang wordings kasi na ginamit ay secretly, Secretly. she herself. So ito ay isa sa mga allegation ng hypocrisy ni Ellen White. Ang sabi ni Fanny Bolton, Fanny Bolton claimed that when she and others were traveling by train with Ellen White to California, George B. Starr found Mrs. White behind a screen. Parang behind a screen, parang talaga nagtatago. In the restaurant, eating big white raw oysters with vinegar, pepper, and salt. So isa ito sa mga allegations po Ang yan. sabi pa ni Fanny Bolton, on the same trip to California, Bolton claimed W.C. White came into the train with a great thick piece of bloody beefsteak. Okay? Spread out with a brown pepper, in a brown paper. Sarah McIntyre, her attendant, yung writing attendant niya, cooked it on a small oil stove, and everyone ate of it except herself and Marian Davis. So, ito yung allegation. So, how do we refute this allegation? Paano ba natin i-refute ito ayon sa mga researches ng White State? Si Canwright, unang na-meet si James White. Alam mo kung kailan sila nag-meet? 1859. Kailan yung Comprehensive Health Vision? 1863. So nag-meet sila before 1863, bago yung vision tungkol sa health. So nung nag-meet sila, it is possible that Canwright saw pork on their table in the earliest years of their friendship. Tandaan mo, kahit nga ang mga pastor noon ay sumusweldo ng isang sakong tapang baboy bilang pangsustento sa kanila. Bakit? Hindi pa naman nila nakikita yung light tungkol dito. So kung nagkita sila noong 1859 at ito ang kinakain nila, definitely walang pagkakamali doon. So nakita mo? Walang pagkakamali doon kasi wala pa yung light. Pero alam mo kung ano ang sabi ni George Storr, I can only say that that I regard it as the most absurdly untruthful lot of rubbish that I have ever seen or read regarding our dear sister White. Sabi niya, the event simply never occurred. I never saw your mother eat oysters or meat of any kind either in the restaurant or at her own table. Kahit na totoo, hindi pa rin niya nakita, never niyang nakita kasi binanggit si Storr. Kasama daw si George Storr, kasama daw si ganito. So ito yung mga gawa-gawang istorya. So sabi niya, I never had such an experience and it is too absurd for anyone who ever knew your mother to believe. So definitely hindi totoo yun. Isa pa, sabi ni W.C. White, yung anak ni Ellen White, si William. There were about 35 of us going from Battle Creek to Auckland in 1884. So tapos na ang 1884 na ito. In 2 skeleton sleeping cars. As we approached to the borderline between Nevada and California, it was found that our provisions were running low. So halos wala na silang makain. Some of us were able to make good meals out of the dried things that were left in the lunch boxes. But Sister White's appetite failed. So hindi siya makakain. Sabi ni W.C. White, we were in the country where fresh fruit was very expensive. During that time, ang production ng fruits ay hindi kagaya ngayon. Nagaling sa China, babagsak lahat sa iba't ibang bansa. No. Kung may apple, kung dyan sa bayan ay may apple, dyan ka lang. Kung walang apple dyan, hindi ka makakabili. Walang available na parang production ng apple sa iba't ibang lugar. Walang ganong
kung ano lang ang available dyan sa town na yun lang Yan yun. lang At yung makakain. napakamahal nun. Opo. Napakamahal nun during that time. So sabi ni W.C. White, so one morning at the station where our train had stopped for half an hour, I went out and purchased 2 or 3 pounds of beef steak. So totoo, di ba? Kumain nga po. And this was cooked by Sister MacInterfer on an alcohol stove, sabi niya. And most of the members that composed Sister White's party partook of it. When I bought the beef steak, I reasoned that fleshly killed ox from this cattle country would probably be a healthy animal. So definitely pumatay sila. Sabi pa niya, this was 8 or 9 years before Sister White decided at that time of the Melbourne Camp Meeting in 1894. So this was 8 or 9 or 10 years, 8 or 9 years before mag-decide si Ellen White finally na hindi na talaga siya kakain ng karne. Okay, kailan ba siya, ano ba yung mga circumstances na kumakain siya ng karne? Kasi pag sinabi natin, akala ko vegetarian, bakit kumakain ng karne? So let us see, in order to understand this, kailangan alamin natin yung growth nung paglago, nung progress nung health ni Ellen White. Unang-una, ano ba si Ellen White? She had a very poor health, di ba? Na nabanggit natin, halos hindi makasulat, hindi makatayo. At the only way para pakiramdam niya, at she was about 37 kilograms during those times, 80 pounds. So on the first vision na matanggap niya yung vegetarianism, hirap na hirap siya. Kasi ang tanging pagkain lamang niya was meat. So ang sabi niya sa Spiritual Gifts Volume 4, 153 to 154, pakinggan mo ang sabi ni Ellen White. Of course, she was very weak and feeble, subject to frequent fainting spells. I have thought for years that I was dependent upon meat diet for strength. Inisip niya, hindi ako mabubuhay ng walang meat. So, yun ang sabi niya. It has been very difficult for me to go from one meal to another without suffering from faintness at the stomach. So, in between meals, grabe yung pain ng kanyang stomach. And dizziness of the head. I frequently fainted. I therefore decided that meat was indispensable in my case. Hindi pwedeng mawala ang meat. Kasi manghihina siya. I therefore decided that it's indispensable. I have been troubled every spring with loss of appetite. Pagdating ng spring, hindi na siya makakain. So yun ang kanyang situation during that time. So, nung dumating yung vision ng 1863, before the vision, October 21, 1858, dealing with flesh food prior to 1863, sumulat ang isang brother and sister Haskell sa kanya. Tinatanong yung tungkol sa kung i-discard na ba natin yung pork and all of this. As to the righteousness or wrongness of eating the pork, ang sabi ni Ellen White nung Testimonies Volume 1, 206 to 207, as to the rightness or wrongness of the eating of pork, Ellen White neither condoned nor condemned it. She did say, ang sabi niya, that if this position were the mind of God, He would in His own time teach His church their duty. Kung talagang gusto ng Panginoon matutunan ito, tuturuan niya ang church. That was 1858. So, nung June 6 sa Otsego, nagkaroon siya ng comprehensive health vision. At ang sabi ni Ellen White sa vision, according to that vision, sabi niya, as great light from the Lord, adding that I did not seek this light, I did not study to obtain it, it was given to me by the Lord to give to others. So ibinigay sa kanya ito ng Panginoon para sa iba. Hindi niya ito ginusto, hindi rin ito ang lifestyle niya, pero gusto ng Panginoon na malaman ito. And during that time, nakita mo ang issue, napakarami ng issue ng health. Nagkasakit ang kanyang asawa, binuo nila yung tinatawag nating health retreat, nabuo yung sanitarium. Isa-isa nilang kasi nagkakasakit na nga mamatay yung ating mga workers. So hindi nagsusurvive yung gawain kapag namamatay yung workers as early as 50s. Immature. So later she added, the Lord presented a general plan before me. I was shown that God would give to His people, a commandment-keeping people, a reform diet. And that as they receive this, their disease and suffering
be greatly lessened. Paunti ng paunti. Opo. I was shown that this work would progress. So, hindi lang ito mananatili dito. Magpo-progress pa ito ng magpo-progress. So, anong sabi ni Ellen White? Paano niya tinanggap yung writings, yung sabi ng Diyos? Pakinggan mo. Sa manuscript 50, 1904, ang sabi ni Ellen White, I accepted the light on health reform as it came to me. So, inaccept niya ito as it came to me. Anong sabi ni Ellen White? Anong kanyang decision? I at once cut meat out of my bill of fare. So, hindi na siya bumibili ng meat. Tinanggal na po sa diet niya yung Wala meat na rin at sa kanilang instant. table. Wala na rin sa kanilang table. So, as a result, sabi niya sa Spiritual Gifts, Volume 4, 154, my former faint and dizzy feelings have left me. So, nawala yung kanyang dizziness. Opo. As well as the problem of loss of appetite in the springtime. So, natupad ba yung sabi ng Panginoon na mawawala yung disease, pautay-utay? Yes. Yes, Totoo. ito pa. At age 82, ang sabi ni Ellen White, I have better health today, notwithstanding my age, than I had in my younger days. At dahil po yan sa pagtanggal ng karne sa kanyang diet at sa pagsunod niya sa sinabi ng Panginoon. So, definitely nangyari yon. Ibig bang sabihin nun na wala na siyang naging struggle sa meat? Pakinggan natin. Noong 1870, sabi niya, I suffered keen hunger. I was a great meat eater, but when faint, I placed my arms across my stomach and said, I will not taste a morsel. I will eat simple food, or I will not eat at all. When I made these changes, I had a special battle to fight. Di napakahirap Opo. nun para sa kanya. Ngayon, noong 1863, anong sabi niya? I have left the use of meat. So, iniwan niya na ito. Ang ibig bang sabihin ng iniwan niya nito, hindi na talaga siya kumain Opo. kahit kailan. Isa? Tingnan natin ha. Sige po. Ang sabi niya sa letters number 5, 1869, we had in diet been strict to follow the light the Lord has given us. We have advised you not to eat butter or meat. We have not had it on our table. Sulat niya ito sa kanyang anak. Ngayon, noong 1870, ito ang sabi niya, I have not changed my course a particle since I adopted the health reform. So, hindi niya talaga binago ang kanyang principle. I have not taken one step back since the light from heaven upon this subject first shone upon my pathway. I broke away from everything at once. So, mula noong 1863, Wala na. wala na. Wala nang meat. Liniscard niya na ito. In 1890, she stated, when I could not obtain the food I needed, I have sometimes eaten a little meat. So, ibig sabihin na tinanggal niya ito, definitely tinanggal niya ito on a regular basis. Pero sabi niya, I have eaten a little meat. So, hindi ito sekreto na kumain siya. But even here, sabi niya, I am becoming more and more afraid of it. Ito'y sinulat niya sa Councils on Diet and Food 394. And then 11 years later, in 1905, she openly admitted, I was at times compelled to eat a little meat. Bakit siya nakukumpel? Sa anong paparaan siya nakukumpel? Opo. Anong mga situation na talagang kakain siya ng meat? Una, Sige po, alamin natin. during travel. Opo. Pangalawa, during extreme poverty of some church members. Pag pumunta siya sa lugar ng membro na wala talagang maipakain at wala talagang pagkain, ay kumakain siya ng meat. Pangatlo, in transition of new cook. Kapag ka may bagong cook siya, walang alam tungkol sa vegetarianism, nakakakain Opo. siya ng meat. At panghuli, for therapeutic use in medical emergencies. Kapag ka kailangan talagang may makain, kahit papano, yun ay gagawin niya. So take for example, alam mo noon, pagka nagta-travel sila, especially kapag ka may snow, no? Ang nangyayari, syempre, masastuck sila sa isang lugar, may avalanche o kaya ano, tapos titigil na lang doon. So makikituloy sila kung saan sila tutuloy. At kung wala na silang provision, minsan mag-hunt pa nga sila ng kakainin Opo. at papatayin nila at kakakain nila. Saan ba ang mas mahalaga? Yung mabuhay o maging vegetarian? Yung mabuhay.
buhay. Eh kung no choice ka naman na makahanap, di ba, That's Pastor? it. So, bakit nyo pa pahirapan Nung ang Christmas sarili Day mo? ng 1798, ganito ang kanyang sabi sa kanyang letters. A quarter of venison cooked and stuffing. Venison, yung usa. Apo. It was as tender as chicken. We all enjoyed it very much. There is plenty of venison in the market. So Mrs. White then wrote, I have not seen in years so much poverty as I have seen since I have come to Texas. So may dalawang lugar na nakita niyang very poor talaga. Texas and Australia. So napakahirap ng Australia at napakahirap din ng Texas. So these were the times na kumain siya ng meat. Ibig sabihin ng mga panahon na yun ay mahirap makakuha ng gulay ng plant. Mahirap. Hindi based. kagaya Opo. ng production ng ano ngayon, ng fruits and vegetables. So Isa pa. parang naging substitute po ang meat. That's it. Yun din naman ang purpose kung bakit Opo. binigay sa atin ng Panginoon yun. Parang Diba? panahon nila Nova. So, itong mga bagay na ito, pag tinignan natin, mababalansin natin kung bakit siya kumain. Sabi niya sa kanyang letter 76, noong 1895, I have been passing through an experience in this country. She was talking about Australia. That is similar to the experience I had in the new fields in America, yung Texas. Apo. I have seen families whose circumstances would not permit them to furnish in their table with healthful food. Unbelieving neighbors have sent them in portions of meat from animals recently killed. They have made soup of the meat and supplied their large families of children with meals of bread and soup. It was not my duty, ang sabi niya, Apo. nor did I think it was the duty of anyone else to lecture them upon the evils of meat eating. Hindi ito pwede sa kanila. Bakit? Ang sabi niya, I feel sincere pity for families who have newly come to the faith and who are so pressed with poverty that they know not from whence their next meal is coming. Oo nga po. May point nga po dyan si Ellen. Sa ganyang sinabi niyo po na sila nga po mismo naghihirap na. Eh bakit pa po natin pipilitin na kumain sila ng ganyan? Hindi na nga nila alam kung Opo. saan nila kukunin yung susunod Oo nilang nga po, pagkain, diba? tapos i-demand mo pa. So, hindi ito applicable sa mga ganitong situations. Opo. At usually, nung nandun din sila, na mahirap ang lahat ng tao. So, wala ka ring mabili doon na kung ano man na healthy kasi wala rin namang mabibili. Sa isang citation, binanggit dito, those she employed were always intelligent young people. As they would marry and leave her, she was obliged to get new cooks who were untrained in vegetarian cookery. So sabi niya, oftentimes our table showed some compromises between the standards which Sister White was aiming at the knowledge and experience and standard of the new cook. At minsan, yung nakahain sa table ni Ellen White, iba din yung nakahain sa table ng kanyang mga kasama sa bahay. Opo, Kasi sabay-sabay hindi naman silang sila kumain. lahat, Opo. hindi naman silang lahat magkakapareho ng diet o ng sistema ng pamumuhay. So, yung may gusto magganito, yung may gusto magganon. So, progressive yan eh. Opo. Hinihintay niya kung kailan magpa-progress. Ang sabi niya sa Youth Instructor May 31, a meat diet is not the most wholesome of diets. And yet, ang sabi ni Ellen White, I would not take the position that meat should be discarded by everyone. So kung iisipin natin saan ang pinaka-healthy sa lahat, yung without meat. Yung plant-based Pero diet. hindi natin pwedeng i-impose ito sa lahat ng mga tao. So ang sabi ni Ellen White. So those who have feeble digestive organs can often use meat when they cannot eat vegetables, fruits, or porridge. So makikita mo yung balancing pananaw ni Ellen White tungkol sa mga bagay nito. Sa letter 76, ang sabi niya, I have never felt that it was my duty to say to anyone that no one should taste of meat under any circumstances. So, ang vegetarianism is, actually, ang word dito ay health reformation. Opo. How do you reform? From one diet to a better diet. So, hindi yung matanggal mo lang yung meat, na-meet mo na yung Opo. requirement. No. Sige po. Nakakaano tayo ng nandyan ang isda. Tapos ang sasabihin mo, ano na lang po, toyo na lang po at saka asin.
Parang, Nasaan ang health oo doon? nga po, pero mas masama pa nga yung puro alat na lang, di ba? Hindi, ano makukuha mo sa asin? yun nga. Ano makukuha mo sa toyo? Opo. Samantalang sa isda, May nutrients may makukuha naman, ka, opo. di ba? So basically, hindi ito yung prinsipyo ng health reform. Parang ito ay prinsipyo ng health deform. Ito yun, Mas alam mo- sinasabi ni Ellen White. Pero alam mo, nag-decide si Ellen White Opo. finally na kahit sa lahat ng circumstances, hindi na siya kakain. Nung pumunta siya sa isang camp meeting, ang tawag ay Brighton Camp Meeting, January 1894, sumulat siya ng isang commitment card na hindi na siya talaga kakain. Bakit? Siguro dahil maganda ng sitwasyon ng finances ni Ellen White at saka na-educate na ang mga Opo. tao at saka nag-iba ng situation. Medyo yumaman-yaman na ng konti sa Australia, gumanda na uli ang situation financially. So sa Brighton Camp, nag-decide siya. Alam mo kung ano nagpa-decide sa kanya? Opo. Usually, ang sabi ni Ellen White, we do not discard the eating of meat, sabi niya sa Colporteur Ministry. We do not discard the eating of meat because, not because it is regarded as sin, but because it is the most healthful. So, dinidiscard natin yun not because it is sin. Pero, alam mo, ang sumunod na reason kung bakit niya diniscard ang meat is an ethical reason. Ano Na- po ang... Ethical reason, kagaya ng mga nasa PETA ngayon. Opo. Nakausap niya si Mrs. MMJ Okinawa. Ang sabi ni MMJ Okinawa, basahin ko lang yung letter 76. Sabi niya, absolutely, sumulat siya mula sa Melbourne, Australia, binanggit niya kung anong klaseng diet meron sila. Sabi niya, absolutely banish meat from my table. It is an understanding that from now on, whether I am at home or abroad, nothing of this kind is to be used in my family or come upon my table. So ito na yung commitment niya. I will not eat flesh myself or set it before me at any household. I gave orders that the fowl should be sold and that the money which brought in should be expended in buying the fruit in my table. Hindi ko madidiscuss lahat, pero at Opo. least medyo bibitinin natin ang Oo konti ito nga sa po susunod eh. nating discussion. Nakakabitin po talaga na tunay, Pastor. And I'm sure ang ating mga manonood ay ganun din. Kaya naman, Pastor, baka may ilan pa kayong gustong sabihin sa kanila. Well, gusto ko po na subaybayan nyo ang susunod nating episode. Huwag po kayo mawawala kasi mabibitin kayo. Marami pang ma-discover tayo na hindi pa natin na-discover. Ako rin, Pastor, sobrang na-curious po talaga ako sa ganitong topic natin. And I'm sure na sa next episode natin, mas marami pa tayong malalaman. Kayo rin ba nabitin? Pero bago natin tapusin ito, Pastor, manalangin po muna tayo. O dakila po naming Diyos, buksan po nawa ninyo ang aming pag-iisip. Marami pa po nawa kaming malaman upang makapagdesisyon kami, Panginoon, sa tama at maging balanse ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, I hope na nasagot natin yung mga katanungan natin kanina. At ma-apply rin po natin ito sa ating pamumuhay ngayon. At wag rin po natin kakalimutan ang sinabi sa atin ni Ellen, that we should not fear about the future unless we forget how God has led us from the past. Ako po si Dali Doranila, kasama ko po si Pastor Bry, at ito po ang Sharing the Vision.